Magtipan po tayo sa ating Bible. Naka-open na tayo. Deuteronomy 31 verse 8. Joshua chapter 1 verse 9. And Isaiah chapter 41 verse 10. Start na po tayo sa pagbasa. Deuteronomy, bago po yung aklat ni Joshua, 31 chapter, verse 8. Alright, ito na po. And the Lord, it is that go before thee, He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Ang salita pong ito ay salita ni Moises kay yung kanyang successor na si Joshua. Nung isalin na ni Moises ang kanyang pagiging isang leader ng mga Israelites bago ang mga Hudyo ay ano na yung salita na gagamitin ko? Before na sila po ay papasok sa bansang Israel. Kanaan po yan noon. Isasali na po ni Moises ang kanyang pagiging pinuno. So Joshua is the second leader of the Jews. At ang sinasabi ni Moses kay Joshua, huwag kang matakot. Ang Diyos ay kasama mo. At huwag kang madismaya. Tama ba yung madismaya? Dismayed. At nung si Joshua ay nasa bansang Israel na, nakatungtong na si Joshua doon sa bansang Israel. May pangyayari doon na minsan ay kanyang naranasan. Pero bago nailapag ni Joshua ang kanyang mapa doon sa Canaan, nagsalita muna ang Diyos kay Joshua. At ang sinasabi ng Diyos kay Joshua sa chapter 1, unahin ko na po sa may verse 5 para mas malinaw. Sabi ng Diyos kay Joshua, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Walang sino mang tao na pwedeng makatayo sa iyong harapan habang ikaw nabubuhay. Meaning, walang makakatalo sa iyo, Joshua. Sa araw-araw o buwan ng digmaan na iyong haharapin, sapagkat ang sinasabi ng Diyos sa kanya, as I was with Moses, as I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan. Hindi ko kaya ang babagsak ka, Joshua. Kung paano ako kay Moses, ganoon din ako sa iyo. That is the promise of God to Joshua. At ang sinasabi nga ng Diyos kay Joshua, be strong and of good courage. Pagpangkas ka at maging matakot sapagkat ang bayan ito, ikaw ang magbibigay ng kanilang mana. I-divide mo yan sa 12. Yan ang pangako ko sa kanilang mga magulang. Verse 7.
Magpalakas ka lang at magpakatapang upang masunod mo ang batas na ibinigay ko kay Moses na aking lingkod. Verse 8, at ang batas na ito, huwag mo ihiwalay sa iyong bibig, kundi yung paggulay-gulayin day and night para magkaroon ka ng napakagandang wakas. Verse 9, have not I commanded thee? Be strong and of courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Inulit ng Diyos kay Joshua na huwag sanang madismaya. Sinabi ni Moses, huwag sana siyang madismaya. Sinabi ng Diyos kay Joshua, huwag sana siyang madismaya. Naranasan niyo na madismaya? Anong pakiramdam niyo kung madismaya kayo? Hindi ba nadismaya kayo? Siyempre. At nung matagal ng panahon, marami ng hari ang dumaan sa buhay ng mga Hudyo. Nagsalita ang Diyos sa mga Hudyo na huwag silang madismaya din. Pagkatapos si Moses nagsalita doon sa kanyang successor na si Joshua na huwag siyang madismaya, ang Diyos man ay nagsalita kay Joshua, huwag siyang madismaya. Ang Diyos, naglakbay na ang mga panahon, ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, ang kanyang lingkod, ng mga Hudyo, huwag silang madismaya. Let me read in 41 ng Isaiah. Verse 10 po yan ng Isaiah 41. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am. And I will strengthen thee. Yes, I will help thee. I will hold thee with the right hand of my righteousness. And it is the word of God to the Jews. Huwag silang madismaya. Sa panahon po na yan kasi, ang dami nang nakakadismayang mga tao. Maraming nakakadismaya talaga mga pangyayari sa buhay. Kung sila noon ay ganoon, hindi rin natin ito natakbuhan, hindi rin natin ito naiwasan. At sa darating pang mga panahon, tiyak doon sa ating paglalakbay bilang isang mga mananampalataya ay may mga ganitong pangyayari. May mga tao na talagang nakakadismaya. May mga pangyayari na nakakadismaya. Pero yung Pilipano, igan-ganit-gat ni Apo Diyos kini Joshua. Haan ka nga maupay, Joshua. Bansang Israel, because you are my people, huwag kang madismaya. Ako'y kasama mo. Do not dismay, brethren. Ito ang uulitin natin ang salita ng Diyos doon sa mga leaders noon at sa kanyang bansang Israel na kanyang lingkod. Huwag kang madismaya. Huwag kang masiraan ng loob. Alam niyo, brethren, marami din tayo noon. Amen? Pero dahil sa hindi talaga natin maiwasan ang madismaya, marami ng taong ligtas ang hindi na nagpatuloy dahil dismayado naman po sila. Kaya kung titignan niyo mabuti, bakit ganito ang salita ni Moses kay Joshua? Naranasan ni Moses ang naging dismayado. Dahil sa dismayado siya noon sa kanyang pagiging pinuno, hindi siya nakapasok doon sa Kanaan. At ayaw ni Moses na mangyari ito kay Joshua, kailangan i-divide niya equally ang bansang Israel sa 12 tribes. At yun ang sinasabi ng Diyos. Bago tumapak ang paa ni Joshua sa bansang Israel, baon na ni Joshua ang salitang ito ng Diyos. Pagkatapos
naranasan niya ni Joshua ang madismaya. Pagkatapos magtagumpay si Joshua, anong siyudad yung unang-unang siyudad na unang na bumagsak sa kamay ni Joshua? Jericho. Okay? Huwag kayong maniwala sa mga teaching na through worship ay bumagsak ang Jericho. That is wrong. Bumagsak ang Jericho, ang sinasabi sa Hebrew, na through worship. By faith, Jericho fall down. Hebrew 11. Pamagitan ng pananampalataya, bumagsak ang Jericho. Hindi worship ang dahilan kung bakit sila bumagsak sa kamay ni... Parang bago yun ha, matagal na yun. Tagal na ang Biblia. Wrong concept lang. At yung sinasabi ng Diyos kay Joshua na kasama niya at magtatagumpay siya, walang sandata na maaaring gagapi sa kanya. Walang sandata na pwedeng gagapi kay Joshua. Kaya kahit anong galing ng mga isnit sa panahon na yan, ay hindi magtatagumpay sa leadership ni Joshua. Amen? At ang sinasabi pa dito, sa banda rito, pupuntahan po natin yan. Ano man ang tapakan ng iyong paa, iyo yan. Yan ang promise ng Diyos. Bakit? Kahit saan ka pumunta sa chapter 1 ng Joshua, iyo yan. Ano mang tapakan ng sole of your feet sa'yo. Huwag mo ang kininyan. Minsan nga, nireview ko ang isang pastora doon sa, di ba doon? Sa Bungabong. Ina-apply niya kay Joshua yung sa kanya. Ano man doon, tapakan ng kanyang paa, sa kanya raw. Ang tagal-tagal na doon sa Nueva Ecija, hindi pa nagtatagumpay. Ang dami na niyang tinapakan. Digmaan ito, brethren, literal. Na dahil pag-aari ni Joshua at ang bansang Israel, yung tinatapakan nila. Kaya kahit saang lugar ang digmaan, kay Joshua talaga ito. Ngunit huwag mong i-apply ito sa spiritual at ang dami ng lugar na hindi natin nakukonquer. Bigo tayo. Dahil hindi ito yung application ng word na yan. Ano po? One day, pagkatapos magtagumpay si Joshua, na makonquer ang Jericho through faith, na through worship, ay ang next ay ang siyudad ng Ai. Jesus, amoy tinapasama. Natalo si Joshua. Sinurvey, naglagay siya ng spies doon sa next city, ang Ai. Ang sabi ng mga spies, huwag mo nang guluhin pa ang kasundaluhan. 3,000 is enough. Dahil kakaunti lang naman ang siyudad na yan at kakaunti ang kanilang mga kasundaluhan. 3,000. Sige, nagpadala ang 3,000. Alam niyo, yung kakaunting sundalo doon sa Ai, natalo niya yung 3,000. At sa panahon na yan, nadismaya si Joshua. Kaya sa chapter 8, nandito po ang dismayadong leader. Dumarating ang pagka-dismaya ng isang tao katulad ni Joshua pagka natatalo ang isang tao. Joshua, talo eh. Yung alam niyang madali lang ang laban, yun pala ang pagbagsak ni Joshua. Sa 3 and 4, makita nyo, ang dali lang yung laban na yan. Compare naman doon sa Jericho. Yan. Sa chapter 7, verse 3 and 4, makita nyo, ang dali lang ang laban na yan. Pero pagdating sa chapter 8, nandito na si Joshua, na dismaya na. And the Lord, verse 1, and the Lord unto Joshua, said unto Joshua, fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up. And I have given unto thy land, unto thy hand, the king of Ai and his people.
Minsan, yung sinasabi natin madali lang na laban, doon pala tayo matatalo. Amen? Meron kasi ang pangalan niya ay Akan. Kumaalala yung Akan? Na yung soldado, pagkatapos ng digmaan, nakita niya yung napakagandang mga damit, mga mahalagang bagay para sa katawan, ginto, pila. Kinuha niya ito na hindi naman kanya. At doon sa natalo. Pagka merong isang tao, 2, 3, 4 sa church na hindi interesado sa kabuuan ng iglesia, doon sa digmaan, yung kanyang pansariling kapakanan lamang kanyang iniisip. Ayaw man natin at gusto man natin at hindi, pagkatalo ang dulot noon. May mga Christians, ang iniisip kapakanan lamang niya at ang kanyang sambahayan, hindi ang kapakanan ng iglesia. Itong si Akan. At ang sabi ng Diyos, bumahaw ka dyan, Joshua. At huwag kang madismay. At muli, tumayo si Joshua. Inangkin ang siyudad ng Ai. Ang pagkatalo, minsan, dumarating po ang pagkadismaya. Pero sinasabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang madismaya. Joshua, tuloy. Pagkatapos ng pagbagsak, pagkatapos ng pagkatalo, bangon Joshua. Huwag kang madismaya. Brethren, talagang ganyan ang buhay. Hindi lahat ng pagkakataon, panalo tayo. May panahon, natalo tayo. Yung panahon na sinasabi natin madali lang, doon tayo minsan, o madalas natatalo tayo. Amen? Minsan yung isang bahagi ng kasulatan, dumating. Dito dumarating ang pagkadismaya ng isang mananampalataya noon at hanggang sa ngayon. Yung hindi masuklihan ang mga mabubuting gawa na ginagawa natin. Isang araw, si David ay humihingi ng pabor kay Nabal. Do you remember Nabal? Si Nabal ay isang mayamang tao sa panahon na yan, asawa ni Abigail. Ilang mga panahon, ilang gabi na binabantayan ni David at ang kanyang kasundaluhan, ang ari-arian ni Nabal. Dumating ang panahon na kailangan naman ni David ang favor mula kay Nabal. Kahit ano na, kahit tupa, o yung gatas ng tupa, o yung mga grapes, kahit ano na. Pero ano po ang nangyari? Nakasumpong si David ng maramot na tao na hindi kinikilala ang pagkatagumpay minsan na naibigay ni David sa bansang Israel. Nung napatay niya itong si Goliath, noong nagtatagumpay siya sa digmaan sa pamumuno niya na binigay ng kanyang katugangan, yung kanyang biyanan. Hindi kinilala ni Nabal. Dahil alam niyo bakit? Nagdimot ni Nabal. Kaya ang sinasabi nga sa 21 hanggang sa 22 ng 1 Samuel verse 2 at chapter 25, mamamatay lahat ang pamilya ni Nabal. Naimot eh. Sigaman mo gano'n na makakita ka tinagimot na tao. Santo lang, no panahon na damay. Kung sa kailan, meron din. Pero sa panahon na kailangan mo, wala naman. Katulad ni Nabal, kung meron, yung bang taong katulad ni Nabal, agsisiin data. Pauna rin na pa yung ibusin data kwartam. Yung tunukan, gumatang to jay kanunan, apanto jay adigad, linlungid, kung kulang. Oo, ang naimot na tao, yung hindi siya yung pusang nakikipag-unahan, hindi ganun ang mga naimot na tao. Nakalukluk lang doon. Sarado ang kilikili, sarado lahat. Kinahayaan niyang ubusin niya lahat. Uubusin mo lahat yung sa iyo. Hindi nakikipag-unahan niyan. Ang naimot na tao, di istorya, yung naimot, abay naimot. O naimot. Maramo. Masakit ang loob niya na kumakain pagka siya ayaw bumibili ng kanyang pagkain.
Pero pagka libre, ang saya-sayang kumakain. Naimpis nga rin niya kung natin yung bitukan na yung nagpuskul yung pa na. Nagpa-check up, di ba? Mag-upgis daw yung ano niya dito. Nagpa-check up niya sa doktor. O manipis na yung bituka pero makapal na yung mukha mo. Kasi dahil sa sasakit siya pagka siya ang bumibili. Pero pagka libre, hindi naman masakit ito. May mga ganyang Kristiyano katulad ni Naval na taong napakasama. Malulungkot pagka siya ang bumibili. At hindi nasuklihan ng mabuti ang mga ginagawa ni David. At yun ang kanyang dahilan. Nadismaya siya at papatay talaga siya ng tao. Diba? Tayo, brethren, totoo po kasi yung mga ginagawa nating mabuti, minsan ay hindi nakikita. Amen? At kung nakikita man, hindi napapasalamatan. Kung napapasalamatan man, hindi sapat ang pasasalamat. Ganun pa man, brethren, ituloy lang natin. Kung hindi man nakikita ang mga pagpapagod, at walang umaalalay sa pagpapagod financially, lakas, lahat, sa Diyos tayo susulit pagdating ng araw. Huwag ka lang madismaya na talaga kasta na data na tao. Kung nagmayat ng biro, di tayo tinanap. Aging gana, dyan good na kung maiyasa, itayan, tikadartarakan. Huwag lang tayong dismaya. Dahil talagang ganyan, ang pagkakataon talaga ay nararanasan natin yung mga bagay na ito. Tuloy lang natin. Huwag kang mag-isip. Isa dito sa Isaiah ba ito? O kay Jeremiah. Nag-warning ang Diyos kay Jeremiah bago siya mag-steps doon sa kanyang pagiging propeta. Huwag kang madismaya doon sa kanilang mga mukha. Bakit? Pagka mukha pa lamang nadidismaya ka na. Ayos-ayusin nga natin yung mukha natin sa harapan ng tao. Morning discussion, yung mukha iba. O mag-break ng morning discussion, iba ang mukha. Maglalunch, yung mukha niya, iba. Tapos magdi-dinner ulit, iba ang mukha. Paano ka naman hindi madidismaya? Ang sabi nga ng Diyos kay Jeremiah sa chapter 1, huwag kang madismaya sa kanilang mukha. Paano hindi? Nakikita mo yung mukha. Ano po? Basta ano lang, patibayin na lang natin ang ating kalooban. Huwag tayong mawalan ng masiraan ng loob. Minsan sabi ko nga sa akin po, kasi ako nagkakatid minsan doon sa gate, kasi babagsak sa gate kung hindi ko kakawakan. Anak, ayusin mo yung mukha mo. Kasi nakakahiya sa mga tao na malabsan. Kailangan yung mukha mo maganda, anak ko. Dahil talagang nakakadismaya. Ayusin yung mukha natin. Ano ba yung nararamdaman natin? Nalulungkot tayo, bigo tayo. Ayusin natin ang ating mukha. Nakakadismaya talaga kayo. Pero buti na lang. At alam ko yung remedyo sa panahon na dumarating ang pagkadismaya. Sorry po. Another po, noong matapos na ang termino ng haring si David, ang kanyang anak na si Solomon, ang pangatlong hari, sinabi ni Haring David sa kanyang anak, anak ko, huwag kang madismaya. Uli, bakit? Malaki yung project na gagawin mo. Magtataya mo ng templo, pero huwag kang madismaya. Kung laki-laki ng project, hindi ka madidismaya. Minsan ang mga projects natin, doon tayo nadidismaya. Contribution man, revival. Tapos, aga-aga ka mo naman, pastor, ang mag-meeting para handang-handa kahit wala pang meeting.
Handang-handa ka na. Anong hihintay mo? Meeting pa? Huli ka na. Kahit wala pang meeting, handa ka na. Alam mo na, ilang revival na yung ating pinalampas. Huli ka na. After the meeting, maghahanda ka? Hindi. Malalaki yung mga projects natin. Inuunti-unti lang natin. Malalaki inuunti-unti lang natin. Ang sabi ni Haring David sa kanyang anak, huwag kang madismaya na. Kung ano na ang naipon ko, dagdagan mo na lang. Let me read it. First Chronicles 22 verse 13. First Chronicles 22 verse 13 and 14. Esther 13. Then shall thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord judged Moses with concerning Israel. Be strong and of good courage. Dread not, huwag kang matakot. Not be dismayed. Now, behold in my hands, all my trouble I have prepared for the house of the Lord, 100,000 talents of gold, and 1,000 talents of silver, and a brass and iron without weight, for it is in abundance. Marami na ito. Timber also is stone I have prepared, and thou mayest add thereto. Dagdagan mo na yan. Yung project na yan. Total, nakapaghanda rin naman ako. Yung laki ng pangangailangan ng mga projects, lalo na yung sa temple. Hindi kaya madismaya naman si Solomon, pero ang sinasabi na kanyang ni David na kanyang ama, huwag kang madismaya. Dagdagan mo na lang. Nakamadismaya kasi yung magdagdag ka pa. Nakapagbigay ka na tapos magdagdag ka pa. Di ba nakamadismaya? Subukin mo. Yung busog na busog magdadagdag ka pa doon sa plate mo. Hindi ka naman nadidismaya. Kung sa pagkain, hindi ka nadidismaya. Pero doon sa mga gawain ng Diyos, nadidismaya ka. Sabi ko nga doon sa ating mga kapatid doon, sa pinanggalingan ko. Sa kasalan, kahit isa ka lang, tatapusin mo ang kasalan na yan. Sa birthday, tatapusin mo yan, kahit magkano. Katulad ng yung mga, ano ba yung dibu, tatapusin mo yan. Mag-isa lang mo yan. Pero pagdating sa mga bagay ng espiritual, nagkakanap ka ng kasama mo. Di ba? Pero kaya natin. Ang dami natin eh. Projects o may mga plannings natin, tatapusin natin yan. Basta huwag ka madismaya. Dagdagan mo na lang yan. Kaya magdadagdag tayo na magdadagdag. Ito na lang po ang gawin natin. Pagka yung destructive na bagay na yan, yung inuugali na yan ay mangyayari sa atin. Pagka ito ay tuluyang nasa atin at wala tayong action dito, mapipinsala ang ating pagiging isang effective. Yung pagkamabisa nating manggagawa ng Panginoon. Yung pagiging isang matagumpay natin bilang isang mananampalataya ay affected po ito. Pagka ito ina-entertain natin na tayo ay nadidismaya na lang. Ang pagiging isang matagumpay bilang lingkod ng Diyos. Ang Light of Truth Ministry naway hindi siya nadidismaya sa mga pangyayari. Dahil ang pagiging isang matagumpay na lingkod ng Diyos ang Light of Truth Ministry ay mawawalan na ito ng bisa pa. Makapinsala talaga ito. Yung ating pagiging isang matagumpay na mananampalataya. Yung ating paglabong espiritual, mapipinsala yan.
pagka tayo ay naarsagid na unay, yung bang ano ba yung naarsagid? Madismayahin tayo. Alam niyo, pagka tayo ay madismayahin, isasali ko na rin. Ang madismayahin tao, madalas ay hindi lahat. Ang madismayahin tao, madalas, siya yung nakakadismayang tao. Yung madalas kang nadidismaya, ikaw ang nakakadismaya talaga. Pagka madismayahin ka, ikaw na yung nakakadismaya. Mawawalan. Yung paglago natin spiritual, affected ito. Mawawalan na tayo ng lasa sa salita ng Diyos. Mawawalan na rin tayo ng lasa doon sa ating mga ginagawang spiritual. Kaya mo yan, hindi siya concentrated. Sino ba yung mga tao na yan na talagang nakakadismaya? Yung hindi uhaw at hindi gutom sa katwiran ng Diyos. Sila yan. Pasamahin mo yan nung may nanggagastos siya, hindi sasama. Pasamahin mo yan ng libre, sasama yan. Sa mga gawain natin. Ganun ng mga taong nakakadismaya. Ang tunay na mananampalataya, dumarating man ang pagkadismaya, magpapatuloy ito. Amen? Nararanasan ko yan. Pero hanggang ngayon, meron naman ako. Dahil alam natin kung paano natin i-handle ang pagkadismayang ito. Huwag niyong kalilimutan, ang pag-asa ng tao nasa kamay natin. Ang kaligtasan ng tao ay nasa kamay natin. Pagka nadismaya na tayo, wala na silang pag-asa. Pagka madismayahin tayong tao, magsasalita tayo ng masasakit, katulad ni David. Papatayin ko lahat ng mo yan. Gaganti talaga siya. Pero pagka hindi ka madismayahin at kaya mong patayin ang apoy na yan ng pagkadismaya, hanggang ibalbalis. At hindi ka talaga hindi ka titigil kung ano yung layunin ng Diyos na kanyang ipinapagawa sa atin. Definitely, hindi ko ba nabanggit ito si Goliath at saka si David? O, kwento ko na lang. Paglabas ng malaking tao, sinasabi ng malaking tao na si Goliath, pagka matatalo nyo kami, pagka may taong dadalhin nyo sa aking harapan at matatalo ako, kami ay lingkod nyo. Pero pagka matalo ko yung tao na ibibigay nyo o sundalo ninyo na mga kalaban ko at matatalo ko siya, maalipin namin kayo. Nadismaya ko lahat ang mga kasundaluhan. Kasama na rin ang bansang Israel noon. Buti na lang at nandun si David, nakbaon sa kanyang mga kapatid na mga sundalo. Siya yung tumanggap ng hamon. Hindi kailanman nadismaya. Doon sa laki ng Palestinian na yan. Hindi kailanman. Kaya nagsimula ang buhay ni David sa bansang Israel doon sa matapang na kanyang loob, sapagkat ang sinasabi niya, kasama ko ang Diyos. Amen? Hanggat kasama natin ang Diyos, meron tayong napakagandang kinabukasan. Pero pagka wala na ang Diyos sa atin, kahit anong gawin natin, kahit kasama mo pa si Satanas, wala ka nang magagawa ka. Pagka dumarating ang bagay na ito, walang isang mabisang magiging kasangkapan natin. Ang salita ng Diyos ang mabisa na magiging kasangkapan natin pagka tayo ay nadidismaya. Sinasabi nga ni David, kung ang iyong salita ay hindi ko na naging kanlungan, wala na ako ngayon.
Dahil ang salita ng Diyos ay pwede kanyang i-comfort, reprehend, palalakasin ka. Doon sa Romans chapter 15, verse 4, may kakayanan ang salita ng Diyos na palakasin ka doon sa ating mga kahinaan. Alawin ka doon sa mga kalungkutan. Bibigyan ka ng lakas doon sa napakaraming takot na nasa atin. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kung nalilihis tayo, pwede na tayong i-correct ang salita ng Diyos. Mabisa yan. Ang sinasabi ni Paul kay Timothy. 3:16, 2 Timothy. Para sa daan ng katwiran, ang salita ng Diyos, Timothy, ang kailangan. Para ang mga lingkod ng Diyos ay magiging ganap, mabisa sa mga gawang mabubuti. Yan yung ating magiging kasangkapan pagka dumarating sa atin na tayo ay nasisiraan na ng loob. Hindi nasisiraan ng isip, yung mga pinaghihinaan at ayaw mo na. Kung ako naman, ituloy mo naman yan. Yung ayaw mo na, ituloy mo na lang. Para makita mo kung saan kalagyan. Sa dami na ngayon narinig, tapos ganyan ka pa, ituloy mo na. Pero hanggat meron tayong pagkakataon na labanan yung bagay na ito, tuloy po natin. I-comfort natin ang ating sarili. Ang salita ng Diyos, lagay natin sa harap at sa likod. Pagka dumating ang bagay na ito, tiyak panalo pa rin po tayo. Huwag kayong mapanghinaan, brethren. Ipalagay na lamang ninyo na ang buhay natin dito sa daigdig ay may ganitong pangyayari na hindi natin maiwasan. Matalo ka minsan, manalo ka minsan. Pero mas maganda, mas marami ang panalo. Amen? Pangit yung talo. Dapat tuluyan ka ng matalo. Dahil nakakadismaya na talaga ang mga bago na yan. Okay, sige po, manalangin na po tayo. Sambahin ka o Diyos at patuloy na paglilingkuran. Dahil po sa iyong mga salita na aming naririnig at nailalagay po sa aming mga puso. Totoo nga po o Diyos na pagkakataong pinanghihinaan po kami ng mga pangyayari sa aming buhay espiritual. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga tao na pagbibigay po sa amin ng lakas. At nakapagtatagumpay po kami doon sa mga pagka-dismaya sa mga pangyayari ito. Loobin mo po na makapagpapatuloy po kami ng kagawa ng iyong kalooban sa ngalan ni Jesus.